Sino sa atin ang walang sala? Sino sa atin ang hindi naligaw na landas? Sino ang walang bahid na anumang sala sa atin? Ako po si Father Eric Arada, mula sa Si Diyos ng Lipa at Curaparako ng Parokya ng Santa Clara ng Assisi dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends sa ating kalakbay sa buhay, pananampalataya at patuloy ang pagninilay sa paglaganap ng salita ng Diyos. Nasa huling linggo tayo ng Kwaresma. Sana halos napaganda ng ating sarili sa mahal na araw. Sa gospel natin ngayon ay nagtuturo sa atin ng awa, pagpapatawad at pag-iwas sa pagpapakunwaring banal. Ipinakita ni Jesus ang pagkahabag at hinikayat ng iwan ng buhay makasalanan na hindi nahusgahan ang kapwa. Paalala sa atin na huwag maghusga sa ating kapwa-tao dahil tayong lahat ay may kainaan at sala. Hinahamon tayo na maging tapat sa ating mga kainaan at magpakita ng awa at pag-unawa sa iba. Ang mga Eskriba at Pariseo ay hindi nakikita ang awa ng Diyos nang dali ng babae kay Jesus. Ginagawa nilang ang sariling tagapaghatol sa sala ng babae at gagamitin si Jesus para subukin siya sa templo. Itong lugar na para sumamba at purihin ng Diyos at hindi sa pagmamalaki at paghuhusgahan ng tao. Kung mapapansin natin ang salita ni Jesus, ay hindi niya tinatanggi o minamaliit ang sala ng babae o walang kasalanan, gaya ng pagtingin ng mundo natin ngayon. Ang katotohanan ng kasalanan ay okay lang mangaliwa, mamintang, magsinungaling, magyabang, maging gahaman, kumain na sobra at iba pang makasalanan. Basta enjoy lang tayo at walang pakialam kung may nadamay ibang tao. Hindi sang-ayon si Jesus sa pangaliwa ng babae, kaya pinahayuan niyang huwag nang ulitin pa. Ano naman sinusulat ni Jesus sa lupa? Walang nakakalam, pero may iba't ibang opinyon. Parang sinusulat ni Jesus ay makasalanan ng mga tao nag-akusa sa babae. Sa masala na kasing seryoso sa babae na may kaakibat na mahigpit na parusa, naggayang pamantayan ginamit nila sa paghusga sa babae. Sinundot ni Jesus sa kanilang konsensya dahil sa kanilang kasalanan, kaya hindi lamang niligtas ang babae, pati ang mga tao na sa paligid na gustong iligtas ni Jesus para suriin ang kanilang sarili. Pag-amin sa ating kasalanan at ang pinsalang dulot nito, itong panlalakbay natin sa panahon ng Kwaresma na tumawag tayo kay Kristo na siya ang tagapagligtas natin. Alam ni Jesus ang sala natin pero hindi niya tayo pinusahan, pagkos inangkin pa niya at pinagdusahan niya ito alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi nagtatanim, hindi siya na mapagkimkim. Handa niyang pawin ang lahat-lahat habang ang tao na limutin ang mga masamang nagagawa sa atin ng kapwa at nalimutan ang mga kabutihan nangyayari sa Kanya. Let us pray. Lord of compassion, all in your mercy hear us. God our Father, in your love and goodness, you have taught us to come close to you in penitence with prayer, fasting, and generosity. Accept our Lenten discipline, and when we fall by our witness, raise up by your unfailing mercy. Through Jesus Christ our Lord. Amen.